Yung split na yun? Wala, si Manny naman mukhang game na game talaga si Manny. Pero syempre, hindi naman din si Manny lang nagdidesisyon sa karir niya. Meron kaya siya may promotional company at lahat-lahat. Kung gusto talaga ni Mayweather, matagal na nangyari to. Eh, wala eh. Medyo ilag talaga siya kay Manny, siya kasi may talo siya kay Manny. Sa sobrang habol ang pusa ba nito ng dalawa, eh nakikita mo na mag-die down yung interest ng publiko? Pwede kasi tumatanda na sila. Katulad ni Roy Jones tsaka ni Bernard Hopkinson, yung rematch nila, nangyari lang nung matanda na sila. Pwede mag-die down kasi marami rin naman pumapalit na magagaling eh. Depende yan kung may mga, kuwari sila Nonito Donaire, sila Andre Ward, yung mga next generation ng mga superstars, kung talagang mag-step up sila, pwedeng sabihin ng mga boxing fans, bahala na kayo dyan. Sawan-sawa na kami sa mga kaya nakikita mo na yung window. Siguro sana sa 2013 mangyari, pero hindi pa nangyari sa 2013 yan, medyo wala na. Kasi 2009 pa lang, 2010, pinag-uusapan na natin ito eh. Kahit ako naubusan na ako ng angulo para isulat. Wala ka na rin. Tsaka si Mayweather, hindi naman nauubusan ng palusot, random blood testing. Ngayon, dati revenue split. Ngayon, yung yung pay-per-view, gusto na niya angkinin lahat, ano? Believe ka rin dito kay Mayweather eh, parang may future siya ng barbero eh. Daming kwenta eh. Okay, si Manny Pacquiao na tayo, Dennis. So, Manny Pacquiao, anong nakikita mo dito versus Timothy Bradley? Binanggit mo yung pagiging pagkakaroon ng discrimination. Mayweather, lagi niya minamaliit yung mga asyano. Jerry Levin, naging victim niya. Pero ito ba nakikita mo somehow makakalaban? Magbibigyan ng leksyon ito ni Manny Pacquiao? Alam mo, mahirap sabihin eh kasi talagang pride, ego, pera, tapos si Bob Arum, maraming factors eh. Tingin ko maglalaban man itong dalawang to talaga sa tail end na ng career nilang dalawa. Siguro last fight ni Manny o kaya si Mayweather din last fight, kumbaga parang magka-cash out na lang sila eh. Pero within the next 2-3 fights, parang hindi pa rin eh kasi may makikita ka na meron pang Marquez para kay Pacquiao, si Mayweather may Khan pa, so meron pa rin yung bala, si Canelo. Pera rin lang yan, pero malay mo, kung si Manny biglang sabihin niya, sige, tanggapin ko na yung mas maliit talaga na prize money, gawin ko to para sa Diyos ko naman, dahil sabi niya, nakausap niya si God sa panaginip niya. Malay mo, sabihin ni God, sige, nalabanan mo na. Anyway, si Dennis Guerrero po, napakarami natin mga boxing pundits at experts dito sa bansa, talaga natuwa. At kapiling natin si Dennis Guerrero, isa na nga si Kuya Ambet kanina, yung aming head writer, editor natin sa mga stories. At si Chairman Renato Eslirio ng Sports Radio, Esport lang. Nanonood sila ngayon, pati sa mga sarili tours, nakatutok sila sa atin. May message ka ba sa kanila, D-Source? Una-una, maraming salamat sa Telejar Sports, sa'yo, Snow Badwa. Ayos tong show mo, ang daming impormasyon na nakuha mo. Sana meron din ito sa Amerika. Take over nyo na, pasok kayo sa ESPN niya. Pero masabi ko lang, Philippine Boxing, sana tuloy-tuloy lang, hindi puro Pacquiao lang. Kasi alam naman natin si Manny, malapit na mag-retiro. Marami pa tayong mga ibang atleta na pwede na supportan. Culaton, Donaire, lahat-lahat na, Jesta, marami pa. Tsaka yun lang, salamat sa mga readers natin. Keep on supporting Philippine sports. Interesado na ako, D-Source, may tinatanggap ka rin bayad, kaya sa examiner.com. Pero the rest, puro talagang pro bono yan, public service para sa mga fan. Kasi sana naman, dito ako lumayan sa Pilipinas, sa Amerika naman, basta masipag ka, kikita ang pera. Siyempre, importante pera, pero hindi yung priority natin eh. Kumbaga, pwede naman ako, yun nga, dati sa NBA ako, pero nakita ko na medyo kailangan natin baka pa itong Philippine sports. Wala naman masyadong Filipino media sa Amerika. So sabi ko, you know what, public service na rin in a way. Tsaka yun nga, at least masusubaybayin pa natin at masusuportahan yung mga atleta natin Pilipino. Okay lang, kahit walang bayad minsan. Pero paano mo sinusuporta yung sarili mo sa Amerika? Ang mahal ng cost of living doon. Marami naman trabaho sa Amerika eh. May business tayo dyan, sa tabi-tabi. Tapos sa airpods naman natin, may contract. Ano trabaho? Contractor sa iyo? Engineer, yan. Malapit. At saka Pilipino tayo eh. Parang ikaw, kahit saan ka magpunta, diba? Dali ka sa Luciano, pagbalik mo, meron ka ng sako ng Ganda lang. Okay. Gusto ko kay D-Source kasi nakakatawa mo siya. Yung iba ko kasing mga writer, lalo yung mga Amerikano, pag ginamit mo yung video, kailangan magpaalam ka, magbayad ka sa kanya. Pero kay D-Source, pare, gamitin mo. Gamitin nyo lang ng gamitin. Parang kami rin po dito sa NBN. Gamitin nyo lang ng gamitin yung aming mga storya. Okay lang po yan. Basta siguro proper credit lang. Yeah. Tsaka tulungan eh. Iba kasi,
gagamitin na nga parang papalabasin. Ganda na pa. Tulungan na tayong lahat. Tulungan. Para kasi sa sports din, Philippine sports. Okay, mabilisan na lang D-Source shoutouts. May mga gusto kong batiin, pasalamatan mga sponsors mo. Go. DSourceboxing.com, Examiner.com, salamat sa Everlast, salamat sa... Marami. Salamat ako si Kuya, PinoyGreats.com, Pacland, lahat na. Yung dalawang alalay mo kanina pa nagkakamera, kawit na yung kilikili. O nga, Ian Dumlao, Robert De Belen, at saka ito wala, bukas sa Lasal, may liga kami, kaya ako dito ba? Saka mga taga-Mandaluyong, baby. Taga Mandaluyong, Vermont Royal, Wizards, Vermont Royal Wizards. Hanggang na rito. Bahala na, siguro next month. Next month, okay. Thank you so much, Dennis. D-Source Guillermo, isang karangalan po na makasama natin dito sa Telejari Sports. At lagi mo kami padadala ng istorya, idol ha. Siyempre. Tsaka idol, ikaw idol ko. You're my idol. You're my idol. Pakiyaw tsaka ano eh, no? Dalawa yung babalik po agad, ang Telejaryo Sports. Y'all know the name. Source. Doing my job, doing my job, doing my job.